Yan, good morning mga kasama ha. Inabot na ho tayo ng 12:00 ng madaling araw doon sa Villamor Air Base. Medyo namaga ang ating mata. Napakasakit mga kasama. Ay naku, kaya di ako makapagsalita. Alam niyo yung sigawan ng tao. Nakakaluha ho. Ako, nasaksihan ko, mga pulis andun umiiyak. Active na pulis umiiyak. Hay! Diyos mio, marimar. Eto ha. Ako, andun na ho ako nung nag-live ako pero hindi ko makuha dun sa cellphone yung mga dapat gawin kaya, pasensya na kayo. Pero andun po ako. Actually, gusto kong mag-live sa haba ng oras na nandun ako sa Villamor Air Base. Naabutan ko na nabidyohan ko na rin yung pag-cover kay, sa gate 2 ng, Villamor, yung pagpirma ng yung notaryo na kailangan dalhin sa Supreme Court kahapon. Actually mga kasama, yung TRO, dumating, on time. Ang problema itong nagmamagaling na demonyo na may tawag natin, kilala niyo naman kung sino yun, hindi rin pinayagan. Talagang pinilit nila kung ano yung gusto nila. Yan ang, tsaka na-witness din natin mga kasama, dumarami ho ng dumarami ang ating kaibigan. Dumarami ang ating mga kababayan na sumusuporta. Marami tayong nakausap, marami tayong, nakilala na mga supporters at habang kami ay panoorin niyo yung mga live ni Boy Sardinas, ako po yung nagsasayaw-sayaw doon na nagkakalye sorbet sa mga sasakyan na puro Duterte ang sinisigaw ng ating kababayan. Hindi lang talaga ako makapag-live, sorry, pero eto, lahat ho na nasasaksihan natin ibang klase. Meron akong papakitang slide sa inyo na hindi ho natatapos sa gano'n lang na naisakay nila si Tatay Digong. Mismong Interpol nagsabi na wala na, wala na. Ibabalik lang si Tatay Digong dito, for sure. Nakakainis. Pakita natin 'tong mga nangyari kahapon. Gusto kong pakita sa mismong cellphone ko kaso hindi tayo makapag-live do'n, eh. Tila naging taksil si BBM sa magiging balita na ito mula sa Interpol. Ang sapilitang pagsakay kay dating Pangulong Duterte sa airplane papuntang Netherlands ay labag sa batas. Dahil maging ang Interpol ay nagsalita na. Ayon sa balita ng Philippine Star, Justin, the International Police Organization or Interpol says that arrests are made by national police in accordance with national legislation. In each member country is an Interpol office called a National Central Bureau or NCB, which is fully staffed and run by the national authorities. NCB Manila comes under the authority of the Philippine National Police. The Interpol tells the Philippine Star. Sa maliwanag pa sa sikat ng araw, ano to? Ang ating mga kapulisan, ang ating mga PNP ay naging Interpol na para mang-aresto? Matagal naman na kasing sinabi pa ng dating Pangulong Duterte na ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng Rome Statute at ang ICC ay mag-i-issue lamang ng warrant pero hindi sila pwedeng mag-aresto. Kaya naman nagbigay din ng komento at statement si Vice President Sara. Mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even if former president at that, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights. Since he was taken this morning,
He has not been brought before any competent judicial authority to assert his rights and to allow him to avail of reliefs provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is Itong mga nangyari na ito, halos lahat 'to, kita niyo kung sino nagmamando. Kita niyo sa video do'n sa eroplano at, nung isasakay si Tatay Digong, kung sino ang nagmamando. Siya lang ang nagmamando. Kita niyo naman sa video, 'di ba? Kaya ho, yung mga kapulisan do'n na nakabalandra do'n, na nakabarikada ro'n, ang puso nila. Ay, hindi na ho ako magpapakita dahil naluluha ho ako sa mga nangyayari. Talagang iba. Tuloy natin 'to, ha. Tuloy natin 'to. Ito yung, kaganapan doon naman sa ano ni Attorney Lambino. Bago pa lang ako umalis ng Maynila noong March 8, meron ng ugong-ugong na ilalabas nila o meron ng nakalabas na warrant of arrest kay Tatay Digong. Pero sa katotohanan, wala pa po. Wala pa yun. Pero nakahanda na yung mga kapulisan kung ano yung gagawin nila. At talaga naman po na makita natin doon sa PEDSA ng allegedly warrant of arrest na issue ng ICC ay inilabas lamang po yun nitong March 11 ngayong araw na ito. At hanggang ngayon wala silang maipakita na konkreto, solido, na certified, authentic copy of the warrant of arrest. Pero yung pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan ang sinasabi namin. Inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinanghawakang warrant ay talagang inisyu ng ICC. Wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na membro ng ICC. Talagang inapuran nila ito para patahimikin ang leader natin, pinagkakatiwalaan si Tatay Digong at gusto nilang mapatahimik ang lahat ng oposisyon tulad namin mga kandidatong senador dito sa halalan na ito. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ang pakiusap po ng PDP Laban, pakiusap ni Tatay Digong, hindi siya nawawala ng pag-asa na mananaig pa rin ang hustisya at mananaig pa rin ang katotohanan. Tama. At sa inyong lahat ng mga kababayan ay huwag po tayong gumawa ng marahas na habang. Ayaw po ni Tatay Digong na merong dumanak na dugo o merong mawalan ng buhay. Dahil sabi niya, hindi baling ako na lang ang mabilanggo, hindi baling ako na lang ang magurgur. Pero ang ating ginawa ay hindi para sa atin, hindi para sa ating pamilya, o hindi para sa bansa at mamamayang Pilipino. Kaya si Tatay Digong, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mga Pilipino. So, ngayon, hintayin natin ang mga umuusap naman yung hustisya dito sa ating bansa. Sinabi nga namin na habang merong hustisya, may husgado, meron tayong pag-asa dito sa Pilipinas. Hindi natin ito isusurrender sa mga dayuhan na gusto nila dito sa Pilipinas. Nakakalungkot lamang po na merong mga ahensya na May traidor. Mismong, oo, sila ang nagkanulo sa kapwa nila Pilipino. Yung ibang mga foreign media, nagtataka. Ipapakita ko sa inyo, sana ito yung video na yun. Mismo, hindi si ano 'to, hindi ako content na maayos mga kasama dahil ibang klase yung ano, yung, ito na lang, maski alam naman natin ito si Alan, oo, kahit na sabihin mo na ganyan, pero meron siyang Dapat pronouncement na ito, pakinggan So natin, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy. Meron siyang boses na ibibigay sa atin. So baka hindi niyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, wag emosyon, mag-isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa
ang mga kalaban ni President Duterte, from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat. Kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, may isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante. Kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, 'di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything ganyan, no? So kanina binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay 'yon. Pero yung isasakay mo sa airplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? 'Di ba? So fellow lawyers, it doesn't matter if we're
pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama. Yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So I don't feel that I have to speak on all legal issues, and I really try to be supportive of each and every administration because I know mahirap maging nasa administrasyon, di ba? But, at saka napakahirap po i-defend yung hindi natin kasundo, hindi natin kabate, yung lalo kung parati ka in-Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan nung kalaban mo respetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. So I'll end there, but I hope no na may nakikinig pa tayong lahat. I believe that lawyers are officers of the court. Yun ang turo sa atin sa law school. I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumagraduate ng idealistic. Tapos nagiging practical pag nagpa-practice na, nasa gobyerno, nasa business. But there are times that we just have to stand up for what's right. And we have to echo that para malinaw sa lahat. So, kailangan malinaw sa DOJ, sa PNP. Yan ho yung pahayag ni Senador Cayetano. Meron ho siyang punto. Hindi naman sa porket nagkaroon sila ng medyo problema sa political issue nila. Ang tinutumbok niya dito, yung tamang proseso, bakit kailangan mo isakay? Kung may kaso, dito litisin. At hindi mo binigyan ng 24 oras para sagutin ang kanyang abogado. Kita nyo doon sa video na salbahe talaga yung negro na yun, salbahe. Marami ho nagsasabi doon, nung nandun ako, talagang iba yung ayan nyo, may papakita pa ako. Hindi po natatapos yan dahil yung ating mga kababayan ho, talagang nagagalit na. Ibang klase ho yung kanilang hinanaing at galit, ha. Ibang klase po. Para sa kaalaman nyo lang, mga kasama. Ito na. Mukhang naglabasan na ho yung ating kababayan. Sa iligan po ito, ha. Ang dami po niyan sa iligan. Naglakad sila, no? Hirap.
nahihirapan po ako bigay ng impormasyon kasi konting lang yung luha ko tumutulo pag naaalala ko yung kagabi. Hay nako! Ano ba yan? Oo, tatagan niyo lang ho ang inyong loob dahil, marami na hong mga grupo din ang nagpapahayag, mga kasama, na ang, bibigay ng kanilang simpatya. Hindi ho biro 'to yung ginawa nila. Ibang klase yung pinagagawa nila, pinuwersa nila. Eto yung post ni Tio Moreno, bigay ko lang sa inyo, ha. Bunurin ho yan, punurin, ayan, oh. Oh, sa Davao po 'to, kagabi. Halos mapuno yung, isang lugar na ito. Naglabasan na po yung ating mga kababayan, eh. Oo. Nasaksihan ko rin din yung mga motorcycle rider, eh, nagtipon-tipon na ho sila, nagpuntahan na po sila doon. Ay, hirap mag-vlog. Pero asahan niyo, subukan natin mag-live. Wala pa ho akong tulog masyado. Kasama ko si Jay Guevara, kasama ko si Sardinas, kasama ko sila Tropang Bisaya. Andun kami kahapon, sila Dabawenyo, halos lahat po. Kakilala ko naman halos lahat. Sila VMR, andun sila, si Bisdak, magkasama kami ni Bisdak. Hindi lang po talaga ako nag-live kahapon, kaya pasensya na kayo. Eto, yung pahayag ni BP Sara patungkol dito sa kay Tatay Digong. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kasira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan kong kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Ibigay niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of arrest? Ay, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions? What were your instructions here? About the legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si Father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa tubig kahit kanino. I understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant, maghanda ng go bag. So, hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? Well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ano mangyari? Ano pong sabi? Ano mangyari? Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nagranta daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Tama. Were you surprised? Dito tumakita po si, were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition
We had two for me. We shared it with the team of PRR. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to BBM? If ever na madala ngayon sa The Hague si dating Pangulo Marcos, kailan po ba? Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. At dating Pangulo na siya, very soon. Ano? Very soon, why? Ano If ba you're yun? if ever Ano po na message ngayon niyo sa kay The Hague, BBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon. BBM message why? ba Bakit kay ba? Ha? Natingin niyo po ba nagiging personal na? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng pumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message na to po the kay Filipinos. Message po kay BBM. Wala akong message sa kanya. I don't think that there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. BB, can you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede nang magawa para kay Tatay? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former presidency that he had it coming? What's your message to the critics of your father that he had it coming? There is no legal basis. Lahat ho ng ginawa nila kay Tatay Digong ay matatawag ng ating magaling na abogado na isang kidnapping. Bakit? Walang warrant arrest galing sa ICC. Tinatanong ni Tatay Digong, anong kaso ko? Asa ng warrant of arrest? Wala silang may bigay. Ang lagi nilang ginigiit yung red notice. Ngayon, nung sasakay na si Tatay Digong, talagang pinilit nila isakay kahit pumapalag na si Kitty na wag isakay ang kanyang tatay na si Pangulong Duterte. Ngayon, ito pa rin, matigas pa rin ang mukha nitong negro na ito. Siya ang nagmamando. Lahat ng bagay, kahit na nag-iiyakan na yung mga pulis doon na kanyang mga alagad, ayaw, masama ang loob ng mga pulis. Kita nyo naman sa video, masama ang loob ng mga pulis na to na aresto si Tatay Digong. Pero itong mama na ito, mas maitim pa sa pusit ang budhi. Kita nyo na siya talaga. Diyos mio, ang hirap. Pero abang-abang lang kayo dahil hindi pa ho tapos. Meron ho pong nagsabi sa atin na hindi ito matatapos sa ganto lang. Merong kailangan managot. Kung kayo ay sa piling nyo at nararamdaman nyo na naging parte at maganda ang nagawa ng Tatay Digong sa buhay nyo, sa pamilya nyo, masasabi natin yung sinabi niya. You're a Filipino for nothing. Yan ang binitawang salita. Sakit, no? Medyo talagang mapapaluha ka lang talaga, pero wala tayong magagawa dahil sila nakapesto. Meron tayong magagawa, mag-abang-abang lang ho kayo. Yan ang mga katagang narinig natin doon. Totoo po yan. Inabot po ako ng hanggang alas 12 ng madaling araw. Tapos ngayon kasalukuyan, gumagawa ako ng content para sa inyo.
Meron ho ako na-interview do'n, ilalabas natin sa susunod. May mga tao na ho na iba't ibang grupo, nakita niyo naman sa ibang slide, hindi lang ho sa Metro Manila, pati sa Mindanao, Davao, galit na po yung mga ating kababayan do'n. May nakapagsabi po sa'kin na talagang handa na at yung, saka na lang po natin ilalabas yung mga susunod na mga impormasyon. Hanggang sa muli, abang niyo mamaya, baka mag-live po tayo, magko-cover po tayo. Pilitin natin makapag-cover na makapag-cover. Salamat po. Bye-bye.